we are going to talk to one of the evacuees, one of the internally displaced people from Marawi. Said Usop is on the line. Are you there? Nandiyan ka ba, Said? Magandang... Sir, hindi masyado marinig. Sabi yung pasok mo dito. O sige, itatry kong maging mas malinaw, malakas ang boses. Naririnig mo na ako ngayon? Pero palakasin mo. Okay. Yan, sir. Ayan. Well, mabuti at nakarating na kayo ng Matiwasay sa Iligan City mula sa Marawi. Kagabi pa namin kayo minomonitor ang inyong kalagayan. Maaari nyo bang ikwento kung ano yung napagdaanan mula nung lumikas kayo kaninang umaga? 7 a.m. kayo umalis sa Marawi City, dumating kayo 2 p.m. at naglakad pa kayo ng 3 hours, sabi mo. Maaari mong ikwento ang inyong mga naranasan along the way? Sir, yung pag-alis namin doon sa tinitira namin bahay, na pag-alis namin doon na nakita namin yung mga jihadist, yung mga ISIS, na puro mga bata na pati yung misis ko, sinabihan nila na ayusin niya yung kanyang kumbong, yung ilalagay dito sa ulo. Di ba ang misis mo ay buntis ngayon? 9 months ng buntis? Hindi ko na sir. Buntis yung misis mo, di ba? Mga 9 months ng buntis at anytime maaring manganak na? Yung buntis na mga malapit na 9 months. Kasi ngayon, nandito ako sa City Hospital ng Iligan. Inaihi nila yung message ko. Sabi nila, 3 cm daw. Pero kung sabi nila na kung lalakas tayong paglilibor, babalik daw kami dito. Okay. Pero lumabas kami muli kasi sabi nila medyo matagal pa. Pero naglilibor siya ngayon. Okay. Balikan natin yung paglalakbay nyo kanina. Ano pa ang inyong naranasan along the way? Anong mga nakita mo, narinig nyo? Ang naranasan ko, sir, talagang mahirap, sir, kasi yung pagbaklay namin sa daan na walang masakyan kasi lahat walang sakyan na doon sa papuntang terminal. Nung nakabot kami doon, sir, nalitan ng daan, yung mga photocancer, masyadong madami. Takot yung mga anak ko. Ilan ang kasama mong anak, Said? Tapos, kinakargaan ko pa yung panganay na anak ko na special child kasi hindi makakalakad. So ikaw ang nagdala, ikaw ang nagbuhat sa anak mo yung 3 oras na paglalakbay ninyo bago makasakay? Doon kami sa naghabang kami doon sa may malapit sa checkpoint ng militar. Tapos may lumaan nga pa parang jeepney na pasahero papuntang Iligan. Na nag-alis kami sa Iligan papuntang Marawi, papuntang Iligan. Na dumating kami sa Iligan mga sobra alas 2. Kaya sir, kung kanormal na aglalakbay sa Iligan, Marawi sa Iligan, mga 1 hour lang yun po. Okay. Pero akalain mo, mga nung naglakbay kami, mga 6 hours. Ganun kahaba. Okay. Masyadong mahigpit ang dahil, sir, dahil sa mga checkpoints na napakadating sila. Na yung mga lag namin ng mga bata, yung karga-karga namin mga bata na lahat umiiyak dahil walang mabilihan ng
tubig. Walang pagkain. Ang nadala ko lang ay isang plastic bag. Na walang ang laman lang yung mga blanket. Ilan? Yung mga importante na wala kaming nadala kasi tapos kami sa mga putukan doon. Yung yung silingan namin na bahay na naka-receive ng bomba ng airplane. Okay, ang silingan ay neighbors in English. Pwede bang pakilinaw ano po yung sinasabi niyo? Yung kapitbahay niyo ay binomba? Binomba yung mga silingan namin doon sa Marawi. Kailan to nangyari? Nangyari? Mga araw na 9 o'clock. Kasi, nakalis na kami doon. Yung tinawagan ko yung mga kapitbahay ko na may cellphone, yung nang sabi nila na binumbahan daw yung malapit sa bahay namin. Nasira bang bahay ninyo? Mayroon bang mga nasaktan? Anong sabi ng inyong mga kapitbahay? Mayroon na-injure na mga silingan. Pero hindi ko alam kung mga pangalan nila. Marami bang natira pa sa inyong lugar? Ang sabi ng governor ng ARMM, mukhang wala ng tao doon sa maraming areas, pero sa sinasabi mo ngayon sa village ninyo, meron pa. Marami pang mga tao doon, sir, kasi yung mga babae na matistigas na ulo na ayaw intindihin yung mga advice ng aming mga pinuno, doon na sila magpakamatay. Ano yung mga pangangailangan ninyo, ng mga kasama ninyo, na sa tingin mo kailangan tugunan ng pamahalaan sa Caguiat? Ang problema doon, sir, lahat wala, zero. Wala, kahit may pera ka, wala kang mabibili ang mapapalitan tindahan. Walang light, walang tubig. No contact. Wala kang mabili na load. Basta yung mga tao doon, napakahirap, sir. Kaya malakas loob ako na lumalis doon kasi yung message ko na mga anak. Yun, putukan sa mga kalsada. Naglatbay kami. Dahil takot ako baka doon mga anak yung message ko. Kanina yung naglalakbay kayo, sabi nyo may mga armadong grupo humarang sa inyo. Wala bang nasaktan sa inyo? Wala, sir. Wala. Ang mga lang lahat ng kaarmas na mga civilian may tatak na ISIS ang kanilang ulo. Anong ginawa nyo nung nakaharap nyo sila? Ang sabi ko, sir, importante ito kasi mga anak yung asawa ko, pwede kong makapadaan. Sabi nila, okay lang tay. Kasi importante yan. Mayroon ba silang sinabi pa na iba? Wala. Ang sinabi nila, dapat kayong mga babae, you have to follow the Islamic Sharia. Kasi yung message ko parang nakikita yung some of their book. Yun ang problema, sir. Doon sa paglakbay namin, marami kaming naririnig na putukan na akala ko ako ang matatamaan ng bala. Mga ilan? Awa ng Diyos. Nakaligtas ako. Mga ilan yung nakita ninyong mga armadong grupo na may ISIS? Lahat mga ISIS, sir. Mga ilan sila nakita ninyo? Madami. Yung mga lugar namin doon, nilalagyan nila ng mga flag ng mga ISIS. May mga armado, anong mga nakita niyo mga baril nila? Mga barit. Alam mo yung barit na hindi ko ba nakakita ng mga RPG? Ganun ka lalakas. Oh. Mga bata, sige, kwento nyo pa, paano pang nakita ninyo? Mga kuwan. Yung nakita ko, sir, mga hindi umabot ng 10. Okay. Balikan natin yung gabi na nagsimula yung clash sa Marawi. Ano yung nakita nyo, anong narinig ninyo?
yung naranasan nyo nung gabing yun, nung May 23? Nung May hapon? 23. Lahat putukan, sir, yung palitan ng MSU at Marawi City. Doon sila nagsimula sa may simbahan na kasi yung mga ISIS parang na circulo sila. Sila ng mga kapatid nating mga Armed Forces of the Philippines ay hindi makaligtas yung mga ISIS. Kaya doon sila nagputukan. Awa ng Diyos, umulan ng malakas, parang nawala yung putukan. Nakita mo ba yung mga sunog, yung mga sinunog ng mga building? May nakita kaming dalawang sunog. Pero ang sabi nila, yung daw ang eskwelahan ng sa Marawi na ang pangalan ay Dansalan College. Ang nagmamay-ari yung mga parang mga kapatid nating mga padre. Okay. May nakita ka bang nasaktan sa kalsada, mga namatay? Mayroon kaming nakita din na namatay na kuwan. Iwan ko yung lalaki yung na nilagyan lang ng tarpaulin. Ang baho-baho. Saan yan? Sa Marawi City pa yan? Sa Marawi City. Okay. Nung mga gabi hanggang umaga, ano pa yung mga nasaksihan ninyo? Malamang hindi kayo nakatulog ng mahimbing. Noong gabi walang ilaw sa amin. Walang mabilyan ng kandila. Ang kuwan namin, yung lighter na mayroon akong lighter at saka yung cellphone na hindi nalubat, yung flashlight ng aking cellphone, yun ang kuwan. Nagawa na ilaw namin. Okay. Ano yung panawagan mo sa pamahalaan? Ngayon ay nag-declare ang pamahalaan ng martial law sa Mindanao. Ano ang tingin mo dito sa ganong deklarasyon ni Pangulo? Sa akin lang, sir, yung ang maipapayo ko sa gobyerno, dapat kaming mga sibilyan maprotektahan kami ng gobyerno dahil kulang ang sundalo sa kuwan. Ang mga sundalo doon lang sa kuwan, kabila. Pero doon sa kabila, walang sundalo doon. Lahat occupied by terrorist group. Ano pong ibig sabihin ninyo nasa kabila, walang sundalo, sa kabila nandun yung terrorist group? Saan po exactly ito? Yung doon sa may market. Okay. Walang, yung market sa Marawi City, walang sundalo. Doon. Lahat mga terrorist group. Okay. Ano pang ginagawa ng mga grupong armadong ito doon na nakita nyo, napansin ninyo? Ang ginawa ng mga ISIS doon, sir, nung gabi yun, yung land bank sa Marawi, binasag. At saka yung mga gun store, mga grocery item, binasag, hinakot yung mga laman ng kuwan, grocery. Okay. May sinunog ng mga building, naglooting. Ano pa yung iba pang nakita ninyong ginawa? May mga nagbaybay ba sila? May mga sinaktan? Nakaabot ba sa inyong barangay? Wala silang sinaktan ng mga civilian, yung mga ISIS, sir. Sa totoo lang, wala silang sinaktan ng mga civilian. Pero ang masama doon, yung mga grocery items, pinasok nila. Kahit hindi nila nagmamayari, pinasok nila at kinuha nila yung hasta yung mga land bank car na kinuha nila. Okay. Ipagpatuloy natin yung mensahe mo sa pamahalaan. Anong gusto niyo pang sabihin? Sir, medyo palakasin mo, sir. Ipagpatuloy natin yung sinasabi mo kanina na mensahe mo sa pamahalaan. Anong masasabi mo sa deklarasyon ng martial law? Tama ba ang naging pagkapasya ng Pangulo na mag-declare ng martial law? Dapat, sir, declare yung martial law. Kahit nahirapan kami, basta lang mawala dyan yung mga terrorist. Okay. Mayroon ka pang ibang panawagan sa mga ahensya ng gobyerno na dapat tumugon sa mga humanitarian needs? Dapat, sir, yung mga LGU namin doon, dapat doon sila sa mga kuwan,
ah, Okay. lugar nila, kung saan sila, ah, kung saan sila mga mayor, tulad ng mga mayor, mga gobernador, doon sila magkuhan. O, hindi wala kaming marinig na salita ng gobernador. Pwede man marinig namin yung salita ng gobernador, magpunta sa radio station. Kami, wala kahit isa sa mga LGU namin doon, wala. Lahat sila takot. Okay. Dapat, palawagan ko sa presidente. Dapat yung mga LGU namin doon, mga simula congressman na pati barangay kapitan, magsalita sila sa public para hindi matakot yung mga kapatid namin mga Muslim. Anong nararamdaman nyo na ngayon ay nasa Iligan City na kayo, malayo na kayo sa kung saan yung clashes between the military at saka ng Maute Group? Ang mga military, sir, hindi ko naiintindihan yan, klaro yung... Okay. Anong iniisip mo ngayon? Anong nararamdaman mo ngayong malayo ka na sa Marawi City at ngayon kasama mo ng pamilya mo sa Iligan City? Yung mga pangangailangan nyo ba ay natutugunan? Talagang sir, takot na ako doon. Takot na ako doon sa kuwan. Nangyari, narangasan ko sa gas. Lahat sila kuwan. Yung militar, hindi ko takot sa militar, pero doon ako takot sa mga isis kasi walang batas na sinusunod. Nasa loob pa ba ng ospital yung misis nyo? Nasa ospital pa kayo ngayon? Kamusta naman yung kalagayan niya at ng mga anak mo? Kasama mo ngayon yung mga anak mo? Ano, sir? Kasama mo ngayon yung mga anak mo at yung misis mo o nasa emergency room pa rin ba kayo sa ospital? Sir, sabi ng doktor namin na kuhan. Uwi daw kami kasi hindi pa kuhan. Lahat yung mga dito. dito. Okay. Yung mga bata mong anak, yung baby mong anak, at saka yung 5 years old, nasan sila? Kasama mo ngayon? Bahay namin sa... dito ako ngayon sa... visiting room ng City Hospital. At sabi ko yung mga police dito na nagwardya, sir. Okay. Okay. Habang nasa Iligan kayo at yung mga kasama nyo kaninang nag-evacuate, saan kayo mag-stay? Sa mga relatives ninyo or kailangan nyo ba ng evacuation center? May 3 evacuation centers na bukas ngayon sa Iligan City. Pupunta ba kayo or mayroon kayong tutuluyan na? Meron kaming tutuluyan, sir, ng mga kamag-anak namin dito sa Iligan City. Kasi mahirap pa yung kung doon kami sa evacuation center dahil mas mabuti doon kami sa mga kababayan namin, mga kamag-anak namin na nakatira dito sa Iligan City. Okay. Ano ang sabi sa inyo ng hospital? Kasi kanina nakausap namin nung ni-refer namin yung case ninyo sa Department of Health at saka sa hospital dyan, sa public hospital. Ang sasagot daw ay yung pamahalaan ng Lanao del Sur. Nabanggit ba sa inyo yon? Yung bang naging usapan ninyo? Sir, hindi niya nabanggit sa akin kasi hindi ako nakapasok. Okay. Yun ang announcement ng hospital sa mga evacuees na galing Marawi City at nangangailangan ng medical assistance. Maaari silang pumunta sa public hospitals dyan sa Iligan City at saka makipag-ugnayan lang sa kanilang chief nurse or kahit sinong doktor na nandyan at maaaring bigyan sila ng assistance na libre mula sa provincial government ng Lanao del Sur. So isa siguro yung kaso nyo na tututukan namin at iba pang mga nag-evacuate mula sa Marawi City. Ilan po yung kasama ninyong mga nag-evacuate nung pumunta kayo ng Iligan City? Marami, sir. Ilan ang bilang mo? Mga estimate po, sir, na more than 1,000 people who evacuated from Marawi City to Iligan City.
May mga nakausap ka ba na nagkwento na sa iyo ng mga pinagdaanan nila na naitatak sa iyong isipan? Ay, sa ngayon, sir, wala na sila sa katabi ko ngayon. Yung mga iba ko mga iba ko na kasama ko, wala na sila sa kuwan. Doon na sila mga evacuation center o kaya sa mga kamag-anak nila. Dito sa Iligan City, sir, ang daming mga Muslim na evacuate na galing Marawi City na nandito ngayon sa Iligan. Paano po yan? Ang sabi ng pamahalaan mukhang tatagal pa ito. 2 months for instance yung martial law at mukhang sabi ng ilang mga balita mula sa Marawi City at mukhang tatagal pa yung conflict dyan. Anong gagawin ninyo ngayon? Anong balak ninyo na nandiyan kayo sa Iligan City? Babalik kami doon sa Marawi City kung peaceful na sitwasyon. Hindi kami bumalik doon. Baka pati yung buhay namin mawala. Paano kami babalik doon na may tira pa doon? Unang beses nyo bang naranasan ito? Mayroon bang ibang pagkakataon na nangyari yung ilang putukan dyan? I understand may mga conflict na nagaganap dyan. Ito lang sir ang mabigat na naranasan namin sa Marawi City simula noon hanggang ngayon. Okay. Maraming salamat, Said Usop, isang internally displaced person mula sa Marawi City. At thousands have fled their homes in Marawi City. And some of them are in Iligan City, others are in Cagayan de Oro and Lanao del Norte. According to the DSWD, at least 30,000 people have left their villages in Marawi City. Thank you, Said. Thank you, At sir. ingat kayo. Thank you, sir. Okay.